lugar guys. So ngayon lumabas ako para sabi ko kasi kaamo ko, labas ako ng isang araw para para mag-relax naman, ganyan. Kasi bukas birthday ko. Tapos sabi ko, bukas na ako lalabas. Hindi naman sila pumayag. Sabi nila, ngayon na lang daw kasi bukas aalis yung amo ko. Tapos hindi ko makadiop bukas kasi nga, yung amo ko aalis, walang kasama si Lula. Kaya ngayon, yun nga yung mga sitwasyon dito guys, kapag wala yung kasama yung alaga mo, hindi ka makakalabas. Kaya kailangan, pag lumabas ka, kalaman, may kasama yung matandang alaga mo. Kasi hindi mo yung pwedeng iwan. Hindi katulad pag bata, noon dati ka. Always ako nakakalabas kasi pag bata kasi maraming pwedeng may magbantay. Kapag may mga free time sila, magbabantay sila, ganyan. Pwede kang lumabas isang beses sa isang buwan. Hindi katulad pag matanda. Ito ba yung kaibahan guys pag matanda. Pero alam niyo ba, yung topic ko ngayon is about ano ba yung magandang, ano ba yung mas magaan ba, or sinasabihin natin mas madaling alagaan dito sa Taiwan about sa pag-aalaga So sabihin na natin matanda. So matanda na lang tayo mag-focus kasi kadalasan dito matanda naman talaga yung anuhin mo yung bang aalagaan mo. Kasi pag bata, may mga bata talaga dito. At kadalasan nagbabanta is Pinay kasi kinukuha nila ang Pinay kasi yung Pinay kasi natututo mag-English yung mga bata pag Pinay yung alaga nila. Kasi nga English yung mga Pinay, di ba? So parang nakakaano sila, nakaka-roll sila ng tutor, English tutor sa mga alaga na bata. So yun yung gusto nila sa Pinay. Pero pag dito kasi kadalasan talaga yung alaga mo is matanda. So ano ba yung mas maganda or magaan ng trabaho kapag sabihing matanda yung alaga mo? So ito yun guys. Pag matanda yung alaga mo, kadalasan iba-iba kasi, iba-iba yung sinasabi ng mga caretaker dito. Sabi nila, ang madali daw alagaan ng matanda is yung daw mga bedridden na guys, yung bang nahigaan na, hindi mo na babantayan ba? Hindi mo na sila babantayan. Anuhin mo na lang, parang ay bantayan mo lang sila pero hindi yung aalis ka ganyan, parang malikot na parang maglakad-lakad, hindi na ganun kasi nakahiga na sila parati, di ba? Bedridden na nga. So yun daw yung madaling alagaan kasi lilisin mo na lang daw, ganyan ganito. So sa akin naman, hindi ko pa kasi naranasan yan. Pero yun yung sabi nila kasi hindi pa ako nakapag-alaga ng bedridden. Pero sabi nila mas maganda daw yun alagaan. Kasi nga linisin mo na lang, babantayan mo na lang, pakakainin mo na lang, ganyan, hindi na siya gagalaw, hindi na magsasalita. Mas hindi magproblema ba? Yung ganun, yung isipin mo lang yung amo mo. At saka isipin mo na lang kung paano alagaan yung alaga mo. Wala ka nang maririnig, wala ka nang maaanuhan na parang sakit sa ulo kasi daldal or parang na matanda. Wala nang ganun kasi nga bedridden na siya. Tapos, meron ding isa na yung naka-wheelchair guys, yung naka-wheelchair na matanda. Madami yung dito. Tapos, ang sitwasyon naman nila pag ganyan yung alaga mo, naka-wheelchair na, kadalasan, pinapasyal nila yan. Tulak-tulak nila sa wheelchair yan. Hanggang minsan, araw-araw silang lumalabas. Nakikita ko kasi, lumalabas na yung mga caretaker dito, dala-dala yung mga alaga nila naka-wheelchair. Tapos, papasyal sila guys, umaga, hanggang hapon, ganyan. Papasyal nila yan. Tapos, araw-araw. Kaya minsan nagrereklamo yung ibang Pinay kasi kahit ang init-init ng panahon, gustong lumabas ng matanda. Kaya kailangan mo talaga ilabas yung matanda kasi wala na yung magawa. Na yan bored na yan sa bahay, di ba? Kasi nga naka-wheelchair na sila. So kung gusto nilang always lumabas, always mamasyal, na lakad-lakad lang, tapos ikaw yung mapapagod. Ikaw yung caretaker, yung mapapagod kasi tulak-tulak mo yung matanda, tapos hindi naman parang lang yung lalakarin nyo, as in ang haba na lalakarin nyo kasi palakad-lakad kayo umaga at saka hapon, ganyan yung sitwasyon kapag bedridden or yung parang nasa wheelchair na yung alaga mo. So din yun, parang mas din yun, magaan siya kasi hindi na maglakad-lakad yung alaga mo, naka-wheelchair na lang, pero bibig yung bibig yung marinig mo dyan kasi nakakapagsalita ka yan, kahit hindi yan makalakad, kahit nakaupo lang yan, nakakapagsalita ka yan. So yun, parang din yan, parang may mga galit, may mga ugali pa rin yan kasi nakakapagsalita pa. Iba din sa bedridden kasi hindi nila nakakapagsalita. Na lang yun, titingin na lang sa'yo yun. Kung naglilinis ka, anuhin mo siya, alagaan mo siya, nakatingin na lang yun kasi kadalasan hindi na nagsasalita So, ayun, yun yung kaibahan, yung yung bedridden, tapos ganito, tapos pag naka-wheelchair na, okay din, kasi anuhin mo na lang siya, alagaan mo na lang siya, pero mabigat pag ganun din naka-wheelchair, o yung mga bedridden guys, kasi kapag naka-wheelchair kasi, anuhin mo siya, alsahin mo yan. Oo, alsahin mo yan sa wheelchair niya. Patungo sa mga higaan niya, or paupuin siya, or papuntahin siya sa CR, ganyan ba? Kailangan mo siyang alalayan parati. So, kailangan buhatin mo siya parati. Kailangan yung malakas ka. Kailangan malakas kang mabuhat sa matanda. Yan yung trabaho dito. Parang caregiver ba? Pero, ang kaibahan lang kasi ng caretaker sa caregiver, ang caregiver kasi dito, marami silang matandang inaalagaan. Parang sa isang compound ng mga matatanda,
sa isang kwarto, na isang caregiver, ang inalagaan nila, halos 10 matanda, guys. 10 matanda. Yan yung caregiver na trabaho dito. Pero pag sinabing caretaker, katulad sa amin na trabaho namin, isang isang caretaker, isang matanda lang yung alaga mo. Sa bahay din ang matanda. Diba kasi pag caregiver kasi, sa compound kasi kayo eh. Yung compound ng matatanda ba? Yung matatanda, yung ginalagay yung matatanda doon sa na yun, sa lugar na yun, doon ka din. Iba sa caretaker kasi sa bahay kami ng matanda. Talaga nakatira. Or naka-stay talaga. Stay in. Stay in. Walang stay out. Walang stay out. Tapos, so depende na lang yun, di ba? Pag naka-wheelchair kasi yung alaga mo, alsahin mo yan. Alsa mo yan, ganyan. Pag naka-bedridden naman, parang, anuhin mo lang siya, pero may mga technique kasi yung bedridden eh. Kung paano mo sila bihisan, kung paano mo sila linisin, may mga kasi yan eh. Parang tuturuan ka yan sa Pilipinas may tinuturo na ganyan, pero hindi ko na hindi ko na parang nakalimutan ko na kasi hindi ako nung nag-apply kasi ako tapos nag-training ng mga ganyan about sa pag-aalaga ng matanda, hindi ako nakapokus doon kasi alam ko kasi pagdating ko dito bata yung alaga ko, para wala akong pakialam, wala akong pakialam sa ano yung pag-aalaga ng matanda kasi bata yung alaga ko, mali ko din yun kasi hindi naman sa lahat ng oras bata yung alaga ko dito. Kasi paglaki ng matanda, lilipat na ako paglaki ng bata, lilipat na ako sa matanda. Patulad ngayon, nakalipat na ako kay Lola kasi malaki na yung mga alaga akong bata. Napokus kasi dito matanda kasi. So kapag naman guys, so ikatlong di ba? Ang unang bedridden. Yung nakahiga na lang, di ba? Tapos pangalawa, yung naka-wheelchair na matanda. Yun, yung alsahin mo kasi matanda, naka-wheelchair eh. Kailangan mong alsahin yun. Ang isa naman is yung malakas pa na matanda. Yung malakas pa, katulad ng lulak ko, naglakad-lakad pa, ganyan, panguutos pa, ganyan. Tapos madami pang mga marami pang mga sa mga problema nila sa mga ganyan ba. Pero ang dami nilang mga gustong gawin, ang dami kasi malakas pa nga. Gusto nilang umalis, gusto nilang maglakad, gusto nilang mag-chismis kabilang sa mga kapitbahay. Tapos ang gusto nila magtrabaho ka kasi hindi mo pa sila alagaan eh. Kailangan ang trabaho mo is nasa bahay, focus ka, parang all around yung magiging trabaho mo kasi malakas pa yung alaga mo, hindi pa kailangang bantayan yan. So ang problema naman pag malakas pa yung alaga o matanda na alagaan mo, mabibig, ganun yung bibig. Tapos utos ng utos, except na lang doon sa mabait may mga mabait kasi na magtatanda dito na parang hindi umiimik, hindi nag-uutos, parang ganun lang. So mabait, yung mga mabait, ganito naman lahat mabait. So sinasabi ko, pag napunta kayo sa matandang malakas, mabibig, reklamador, ganyan, yan. Pero sa akin, mas prepared kasi ako sa malakas pa na matanda. Kasi pag malakas pa yung matanda kasi, hindi pa siya alagain eh. So all around lang ako, kahit mabibig siya, okay lang sa akin kasi nasanay na din ako na mabibig yung mga alaga ko eh. So kaya ko, kahit mabibig siya, or parang reklamador siya, maldita siya, okay lang sa akin kasi sanay ako dun. Hindi pa kasi ako nakatry ng mga ibang alaga, nakatulad yung mga sinabi ko, yung bedridden at saka yung naka-wheelchair, hindi ko pa talaga naranasan yun. So mas prepared ko yung matandang malakas pa. Yan guys. So yan yung kaibahan. So malalaman nyo naman pag nag-apply kayo dito eh, kasi sasabihin naman sasabihin naman ng agency nyo kung ano yung alagaan yung matanda dito eh. Kung malakas pa ba, kung bedridden na ba, o naka-wheelchair na ba, malalaman nyo naman yan. So nyo kung ano yung mas madali para sa inyo kasi iba yung gusto ng bawat tao. Hindi naman tayo pare-pareho ng gusto, di ba? So yun yung pagkaiba, or diyan mo mababase kung ano ba talaga yung madali o ano ba talaga yung so tatlo yun, di ba? Tatlo yung sinabi ko. So kayo naman, ano ba yung mas madali? Ano ba yung mas mahirap? Para sa akin, mas prepared ko yung malakas pa na matanda talaga. Kasi hindi ko pa naranasan yung mga hindi ko pa sila naranasan yung mga kasi alagain talaga yun guys. Ang mahirap kasi pag pag bedridden kasi, mahirap kasi pag nakahiga na yung alaga mo. Ang pinakaayaw ko, bakit gusto ko talaga yung malakas pa, kasi yung dumi nila, real talk, yung dumi nila, lilinisin mo kasi yung dumi nila, always kang makakaamoy, always mong lilinisin araw-araw yung dumi ng alaga mo, kasi hindi na nga sila makagalaw guys, ikaw lang yung mag-aalaga, maglilinis kanila. So yun yung may tao ba? Hiya ako pag may tao. So yun yung kaibahan. Kaya parang yun yung reason ko din bakit gusto ko yung malakas pa. Kasi pag malakas pa, marunong pa silang mag-CR. Marunong pa silang maligo. Hindi pa yan hindi pa naaalalayan. Pag naka-wheelchair na, ganun din naalayan ng maligo. Ganyan, pag nag-CR, ganyan. So yun yung ko, parang hassle.
Na parang ayoko. Ayoko. Ito, hindi ko pa naranasan. Kaya hindi ako prepared sa ganon. Mas prepared ko yung malakas pa na matanda. So, yun yung kaibahan, guys, ah. So, yun yung sinasabi ko sa inyo ngayon. So, nandito ako sa labas. O, kita nyo naman yan, oh. Ang dami nga, ano dito, eh. Dumadaan ng mga, ano. So, yan lang muna yung topic natin ngayon. Sa araw na ito. So, hanggang sa muling pagkikita. Salamat sa lahat ng nanonood sa video ko. Thank you for watching. Bye-bye.